Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon Kristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Yutangonan, ay narito muli upang pangunahan ang napakahalagang Sunday Divine Worship Service sa pangunguna ng Ride On Ministry Episode 307, December 27, 2020. Na ito po ang unang linggo pagkatapos na i-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yes, ang Ride On na ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Walang makapipigil sa amin, Panginoon, na kami po ay magsilapit sa inyo sa pagkakataon na ito, o aming Ama, upang dulutan ka, Panginoong Diyos, ng aming pagpapasalamat, ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, ihanda mo ang daraanan ng aming mga buhay patungo sa inyo, Panginoong Diyos. Mawalhati ka. Lakip, Panginoon, ang aming paglapit sa inyo, ang aming paghingi ng inyong pagpapatawad sa amin, O Diyos, sa lahat po ng mga kamalian aming nagawa. Muli mo kaming linisin, Panginoon, at pagindapatin. O Diyos, sa aming Ama, dalangin po namin lahat po ng mga churches sa araw na ito, na kung saan ay nagdaraos ng pananambahan, saan man dako sa mundong ito, anumang denominasyon, Panginoon, pagpalain niyo lahat ang mga ititindig mong mga church workers, mga mensahero, mga tagapanguna, mga tagapagpaawit, sila na manunugtog para sa pagpupuri, pagsamba sa iyo, Panginoon. Gayon din ho lahat ng mga mananambahan, na mga mananampalataya. Lord Jesus Christ, inyo pong pangunahan kami, pagpalain. At gayon din, Panginoong Diyos, na aming maarok mensahe ng buhay nais mo na ipabatid sa amin. Minamahal ka namin, O Diyos, kaya nais ka namin na makaulayaw, hindi lamang sa sandaling ito, sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Ngayon po ay makulimlim. Yes, dito sa bandang Bacoor City, hindi lamang kulimlim, kundi umuulan. At maaring narinig ninyo ang bawat patak ng ulan. Pero sa gitna at sa kabila ng bawat patak ng ulan na ito ay nakikita natin, nararanasan natin ang bawat patak ng pag-ibig, ng biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nararapat lamang na siya po ay ating pong itanghal at purihin. Prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true.
worry for you. Lord, prepare us to be your sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving will be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Yes, Lord, hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare us to be your sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, will be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Yes, amen at amen sa Panginoon, at palapakan mo na ang presensya ng ating Panginoon sa pagkakataon na hallelujah. At praise the Lord, at purihin mo natin ang Panginoon na ito, na kahit makulimlim, maulan, ay tunay nga naman ang Panginoon na ito ay maasahan natin sa bawat pagkakataon. At ayon sa awit 148, talatang 1 hanggang 2, purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo't sa itaas siya'y purihan ng lahat ng anghel, magpurit magdiwang kasama ang hukbo, roong karamihan. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na yan. Na isinisigaw po natin ang ating banal na pagpupuri sama-sama sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos, at ganyan para po sa ating sagutang pagbasa. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 4, sa mga talatang 4 hanggang 7, at ang ating magiging katugunan. Amen. Salamat, Panginoon. Yes. At ganito ang nilalaman ng passage na ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at nabuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos, at ang ating magiging katugunan. Amen. Salamat, Panginoon. Upang ipakilalang tayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, kaya't hindi kinaalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos, ang ating malakas na katugunan. Amen. Salamat sa Panginoon. Yes, amen. Salamat sa ating Panginoon. At tunay nga naman ang Panginoon na ito ay tinuturing tayong mga anak niya. And with this, my dear brothers and sisters in the Lord, we owe our acknowledgement and thanksgiving to the Lord.
At nararapat lamang that we indeed exalt His being our God. At tunay nga naman na majesty ang Panginoon na ito at we worship natin ang pangalang Jesus with honor and praise. At yan ay walang makapipigil po sa atin. Ay tayo po umawit ng isang pagpupuri upang tayo po ay dumako sa mensahe ng buhay na nais na iparating ng Panginoon sa bawat isa atin. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne unto His own, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, amen sa Panginoon. Manalangin po tayo sa Kanyang banal na presensya sa pagkakataon na ito. Ihanda po ninyo, O Diyos, ang aming mga puso at isipan, Panginoong Diyos, sa nais mo na ipabatid sa amin na mensahe. At mahayag ka, Panginoon, sa aming pangunawa, upang ang bawat nais mo na sabihin sa amin sa pamagitan ng iyong abang lingkod ay tunay nga naman na tumagos ang talas ng inyong mga salita. Patamaan mo kami, Panginoon, sa mga salitang ito. Iyog-yugon mo ang aming mga buhay, Panginoong Diyos. At punuin, Panginoon, ng iyong biyaya
ng inyong salita. Yan ay makapangyayari, Panginoon, dahil Ikaw ang siyang suma sa amin. Gumagabay at nagpapadaloy, Panginoong Diyos, sa mga ito na kailangan po namin. Sa tanging pangalan mo, Hesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen sa ating Panginoong Hesu Kristo. Yes, Amen sa Panginoon, at tayo po'y dumako sa pagtalakay ng mensahe na nais po na iparating ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na yan ay masusumpungan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 2, sa mga talatang 22 hanggang 40. Na yan ay hango sa ating leksyonaryo na tinatalakay ng mga churches, lalo na ang Wesleyan Methodist traditions. Ang passage na ito, mga ka-ride-on sa Panginoon, ay meron hong mensaheng hatid sa atin noong dinala si Jesus sa templo. At tingnan natin kung ano ba yung mensahe na nais na iparating nito. Maliwanag na sinasabi ng ating teksto, mga ka-ride-on sa Panginoon, na kung saan ay dumating ang napakahalagang araw ng paglilinis sa kanila. Ngayon, ayon sa kautusan ni Moises, itong si Maria at si Jose ay nagpunta sa Jerusalem. Jerusalem as the political and religious center nung panahon na yun, kung sa bagay magpahanggang sa ngayon. Jerusalem will always be the seat of power sa estado ng gobyerno doon, at gayon din sa estado ng relihiyon, lalo na sa mga Hudyo. Dinala nila si Jesus doon sa templo ng Jerusalem. At ang pinakalayunin kung bakit nila dinala si Jesus sa templo sa Jerusalem, upang sa ganon itong si Jesus sa kanyang estado bilang sanggol pa lamang ay upang iharap sa Panginoon. Sa ibang salita, hindi lamang po upang iharap sa Panginoon, kundi upang italaga sa Panginoon ang mula sa Diyos ay ibinabalik ang pagharap at pagtatalaga sa Kanya mismo. At napakagandang hindi lamang kaugalian yan, kundi part of our spirituality. Yes,
bahagi ng ating espiritual na pamumuhay. Nakatulad din natin na nakaranas na maging magulang. Na pinagkalooban ng Diyos ng supling. At isa sa napakahalagang bahagi ng estado ng buhay ng isang pamilya, na yan ay dapat na laging first priority para ang biyayang kaloob ng Diyos na sanggol o mga anak natin ay lagi hong merong panahon at pagkakataon na sila'y maiharap at maitalaga sa ating Panginoon. Yan ho ay napakahalaga na hindi dapat kalimutan. Na yan ho ay mahalaga sapagkat yan ho ay maganda ang naidudulot. Kung ang sanggol, talagay natin, marami tayong anak, ay dinadala natin bilang mga magulang sa templo ng Diyos, tawag man natin iglesia lokal, fellowship center, ano man ang pangalan niya. At ang ating main intention and purpose to bring our children to the awesome presence of the Lord that Jesus Christ with thanksgiving and dedication, and we request the source of this blessing to extend His blessing sa ating mga anak. At yan ay matatawag natin na exemplary life and spirituality ng mag-asawang ito. Alam nila na mahalaga at alam din nila na yan ay kailangan at alam din nila na yan ay malaki po ang tulong, lalo tigit sa isang sanggol na Jesus ang pangalan na siyang magliligtas sa kasalanan ng mga tao. At gayon din ang kanyang bayang pinili mismo na siya na Emmanuel. Nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kaya nga sa ginawa ng mag-asawang ito, ay binibigay natin ang ating pagsaludo, ang ating appreciation, commendation. And indeed, we praise the Lord for that, for their acts of bringing the child of Jesus to the presence of the Lord. Kaya nga, napakahalaga na maging sa sinapupunan pa lamang at maging sa pasimula pa lamang ng yugto ng pagiging sanggol ng anak, ay nadadala na sa banal na templo ng Panginoon. Siya'y ninunurture na ng pagkalinga, ng pagmamahal ng magulang, lalo na sa mga bagay na espiritual. Kaya kung tuturuan ang mga anak sa panahon pa na sila'y bata pa, yan ay tataglayin nila sa kanilang paglaki. Kaya mayroong mga nagpapatotoo na kung saan ay mga anak na nasa magandang estado na ng kanilang buhay, na sila'y nagpapatotoo, nagpapasalamat sa Diyos sa kanilang mga naging magulang, at sinasabi nang dahil ang aming mga magulang ay makadiyos, lagi sa iglesia, naglilingkod sa Panginoon, nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, di nadala kami sa church.
Pinadadalo kami sa Sunday School, sa pagsamba, sa panalanginan. Bakit narating namin ang tugatog ng tagumpay sa buhay na ito? Nang dahil sa halimbawa at katuruan ibinahagi ng aking magulang. At yan ho ay isang buhay at nagpapatuloy na legacy ng pamumuhay espiritual makadiyos na ipinapasa sa mga anak. From one generation to the other generation to the forthcoming generations. Nagpapatuloy yan na dumadaloy. Dahil ang mga magulang sa kanilang naranasan, tinanggap mula sa Panginoong Diyos na iba't ibang klase ng pagpapalago niyo. Ganon din na dumadaloy sa pamilya. From the first level to down to the forthcoming levels of generation. Kaya diyan sa kanilang ginawa upang iharap sa Panginoon. Sapagkat yan ay naaayon sa kautusan ng panahon na yun ng bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. Nakatalaga sa Panginoon. Ay, kumusta naman kaya yung mga panganay na babae? Hindi ba sila ay nararapat din na nakatalaga sa Panginoon? Well, ayon doon sa ating binasa, sa ating sagutang pagbasa, ay napalaya na tayo sa kautusan. Kaya sa atin bilang mga Pilipino at gayon din sa ibang lahi, well, ang bawat panganay na lalaki kasama ang babae at gayon din ang bawat sumusunod hanggang sa mga bunso. Di ho ba nararapat lamang na lahat ng mga anak ay inihaharap sa Panginoon? Itinatalaga sa Panginoon. Kaya nga ho, itong celebration natin ng Pasko na kung saan ay hindi ho nagtapos ng December 25, kundi magpapatuloy ito ng kanyang hamon sa buhay tayong lahat. Lahat ng pamilya. Hindi lamang ang mga anak, hindi lamang mga sanggol, kundi maging ang mga magulang at kabahagi ng pamilya. Nang tayo ay sama-sama na kung saan ay pumunta sa pinaka-Jerusalem Templo sa ating bayan upang sa ganon ay humarap tayong lahat sa banal na presensya ng Panginoon at kaakibat nito ang pagtatalaga. Yes, kaya nga ho, ang pasimulain ng simulan ng lakbayin natin at espiritual na journey natin sa buhay natin, it will start always from the center of Christmas, Jesus Christ. Yes, hindi ho ang pasimula ay January 1. Para sa akin, doon din mismo doon sa sabsaban sa Bethlehem, si Jesus Christ na isinilang. Na ngayon ay tinatalakay natin na siya ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon at italaga siya. Kaya nga po, lumipas ang December 21, hindi ibig sabihin tapos na po ang Pasko. December 25. Kundi patuloy ho
ang diwa, ang espiritu at mensahe ng Paskong ito, lalo na sa bawat pamilya. Pamilya mo, pamilya ko, pamilya nating lahat sa mundong ito. Hindi lamang ho pagharap sa banal na presensya ng Panginoon at gayon din ng pagtatalaga, kundi kaakibat niyan, mga ka-ride-on sa Panginoon, ang ginawa ng mag-asawang ito. Sila'y naghandog nang ayon na naman sa hiningi ng kautusan ng Panginoon. At sa panahon na iyon, ang kanilang inihandog, mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Every time we come into the presence of the Lord Jesus Christ, bahagi po ang buhay paghahandog sa Kanya. At ang unang-una lahat na inihahandog natin, ang buhay natin sa Kanya. At gayon din ang mga iba pang mga manifestasyon, kapahayagan ng ating pag-ibig sa Panginoon na ito, na tayo po ay naghahandog. Ihahandog natin ang ating mga panahon sa Kanya. Inihahandog natin sa Kanya ang ating mga talentong kaloob niya sa atin, nang hindi kalawangin at ng patuloy na kasangkapanin ng Diyos at makapagdulot ng inspiration sa iba. At maging daan pa upang mahikayat ang iba madala sa banal na presensya ng ating Panginoon. Namay talaga natin ang ating mga karunungan na galing din sa Kanya, upang sa ganoon ang mga karunungan na ito at kaalaman, kaparaanan na pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin ay lalo pang maging matalas, lalo pang maging pakinabang sa buhay natin naglilingkod. At gayon din na bahagi na atin pong itinatalaga ang ating mga resources, mayroon tayo na hindi naman natin pag-aari kundi nagmula rin sa Panginoon na yun. At yan ay nangungumusta sa atin, kumusta ang ating pagkakaloob sa Panginoon? Kumusta ang ating pagkakaloob ng ating mga ikapo sa church we belong? Gaano natin kamahal ang Panginoon? Gaano tayo kalapit sa Panginoon? Gaano kalalim ang pagkakatalaga ng buhay natin sa Panginoon? At gaano kadalas na tayo po ay humaharap sa banal na templo ng ating Panginoon, kahit sa panahon na hindi tayo naroon sa templo. Pero suma sa atin naman ang templo ng Diyos na nakaluklok sa ating mga puso, na pinananahanan ng Kanyang banal na Espiritu. Ang isang taong mairugin nagmamahal at intimate ang ugnayan sa Panginoon, hindi mahirap sa Kanya ang maghandog. Hindi mahirap sa Kanya ang magkaloob. Katulad na lamang ng isang nagmamahal na binata sa kanyang napupusuan, na hinahanap niya lagi. At sa tuwing makikita niya, naliligayahan siya, natutuwa siya, nai-inspire siya. Halos gusto niya araw-araw sa tuwi-tuwi na makasama niya, natititigan niya, nakakausap niya, nakapaglalambing sa kanya.
And because of His love, sa kanyang iniirog, gagawa siya at gagawa ng paraan upang mapasaya ang kanyang minamahal. Hindi mawala sa kanya ang handugan ng handog ng kanyang minamahal upang siya'y mapasaya at lalo siya maibig ng lubusan. And how about our intimate relationship with Jesus Christ as our Lord and Savior? How often we express our deepest manifestation of our love to Him. Ang iba, saka na lang. Ang iba sinasabi, kayo na lang muna ang siyang pupunta sa templo. Enjoy po ng buhay ng pagiging dala, pagiging binata. Saka na lang. Alam niyo, sa aking pagpapastor, pansin ko na sa ganong kalagayan ng estado ng buhay na nagpapaliban sa Panginoong Diyos pagdating sa isang pagkakataon na kung saan magsusulit siya sa harapan ng Diyos. Sa panahon na kung saan nakakaranas ng matinding problema, nakakaranas ng karamdaman ay doon kung saan sinasabi sa kanyang mga kasama sa tahanan, pakitawag niyo nga si pastor, panalangin ako. Pakitawag nga si pastor at basahan ako ng mga sitas sa banal na kasulatan. Naghuhumahog na lumapit sa Panginoon. Naghuhumahog na magmakaawa sa Panginoong Diyos. Aba, maganda pala kung lagi siya magkakasakit na. Maganda pala kung laging dinadalaw siya na matitinding problema at doon ay napapansin niya. Lumalapit siya at kailangan niya ang Diyos. Pero dito sa ating tinatalakay, from our childhoodness, yes, mula sa ating pagiging bata, pagiging sanggol, pasulong. Yan ho ay napakahalaga na dinadala ng ating passage sa ngayon, mga ka-ride-on sa Panginoon. To give the best manifestation of our love to the Lord Jesus Christ. And to give the best love for the family of bringing our children unto the presence of the Lord in His temple, upang sama-sama ang buong tahanan nagtatalaga sa Diyos, naghahandog sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, dito sa pinaka-passage na ito, hallelujah at praise the Lord, merong sinasabi dito na isang lalaki, isang tao. Nang pangalan niya ay walang iba kundi si Simeon. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan Simeon. At ang Simeon na ito, merong 4 na kapupulutan kung sino siya at ano ang meron sa kanya. Kasi sinasabi dito, unang-una, si Simeon ay matapat. Kanino matapat? Sa Diyos. Sabihin natin sa lahat ng bagay. Pangalawa,
na si Simeon ay malapit sa Diyos. Malapit sa Diyos. Pangatlo, na si Simeon ay naghihintay sa katubusan ng Israel. Yes. Gayon din ang panglima. Panglima, sapagat merong naidagdag. Yes, suma sa Kanya ang Espiritu Santo na nagpapahayag sa Kanya na hanggat hindi niya nakikita ang Mesyas na ipinangako ng Panginoon. Ngayon, sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang sanggol ni na Maria at Jose. Sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Ang ginawa ni Simeon, kinalong niya ang sanggol na si Jesus at kaakibat niya na siya ay nagpuri sa Diyos. At ang kanyang wika, mga karaynon sa Panginoon, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bansang Israel. Iyan ang kanyang affirmation ng kanyang pananampalataya. Matanda na ito si Simeon. Hindi mamatay-matay hanggat hindi niya makalong, hindi niya makita ang sanggol na si Jesus. At gayon din, hanggat hindi niya may paparating ang wikang napakahalaga na revelasyon ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid sa Diyos, ang hatid na mensahe nito sa atin, pinalalahanan tayo upang mamuhay na matapat sa Diyos, matapat sa isa't isa, gayon din sa anumang mga panunungkulan natin, mga duties and responsibilities, sa maliit man na bagay, malaki man, katamtaman man, anumang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pinaalalahanan din tayo, mga karaynon sa Panginoong Diyos, na kung saan ay ipinaparating ang kahalagahan ng pagiging malapit sa Panginoon. Gaano kalapit? Alam ninyo, ang bawat panalangin natin sa buhay natin sa Panginoon, ganyan kalapit ang pagkamalapit natin sa Panginoon. If we have that kind of intentional and right relationship with Jesus Christ, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun ho kalapit ang ugnayan natin sa Panginoon. Lalo tigit kung tayo po ay namumuhay ng merong katapatan sa Kanya. At sa lahat ng mga bagay inaasahan ang ating pagtatapat. Ipinaparating din sa atin itong buhay ni Simeon, na tayo sa ating mga lakbayin sa buhay natin, di ho ba tayo po'y haharap sa panibagong taon 2021 at haharap tayo
sa sinasabi ni Jesus na malapit na ang wakas. Let us follow the footstep of Simeon. Yung kanyang pagtitiis, yung kanyang paghihintay, na walang pagod, na walang reklamo. Yes! Naghihintay sa katubusan ng Israel. Biriuin niyo yan. Ang tanong, gaano katapat, gaano kalapit, at hanggang saan yung paghihintay natin? Sa mga revelasyon ng Diyos, kung nangyari na ang lahat ng ito, hanggang saan yung paghihintay natin? Yung tinatawag natin na kung saan ay pangkalahatan na pagtutubos at pagliligtas ng Panginoon, at gayon din sa panahon ng kanyang paghuhukom, sa panahon ng kanyang pagdating muli. Well, it takes a lot of sacrifices, faith and hope, and love in the Lord the Jesus Christ. At gayon din, ipinaparating dito na kung saan ay let us always allow God, Jesus Christ, through the power, the presence, the acts of His Holy Spirit. Sumakay Simeon ng Espiritu Santo, kung kaya't nakapaghintay siya, nakapagtiis siya, nakapagtapat siya, at naging malapit siya sa kanyang Panginoon. Nang hawakan siya sa pangako ng Panginoon, nang hawakan siya sa pangako ng Panginoon. Kaya't nung kanyang kinalong si Jesus na nagpupuri sa Panginoon, ang kanyang sinabi, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na ihanod mo para sa lahat ng bansa. Napaka-importanting affirmation of faith nitong si Simeon nang hahawakan siya sa revelasyon at pangako ng Diyos. Nakita niya ang liwanag na siyang tatanglaw sa mga hentil, at gayon din na magbibigay karangalan sa bayang pinili ng Diyos. Na ito rin sa ating mga konteksto sa buhay natin, saan man tayo dako naroon. Jesus Christ will always be our light na magliliwanag sa atin, na tatanglaw sa atin. Kung tumanglaw, lumiwanag sa mga hentil at nagbigay karangalan sa bayang Israel, ang Diyos na sumasa lahat ng dako, ang Diyos na kami pinakamarunong sa lahat, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumanang ng langit at lupa. Sa kanyang lubos na pagmamahal sa buong mundo, sa buong sanlibutan, nais ng Diyos na ito na makita rin
ang liwanag na tatanglaw sa pamagitan ni Jesucristo. Tatanglaw sa bansang Pilipinas. Tatanglaw sa bawat pamilya. Tatanglaw sa bawat bansa. Tatanglaw sa buong sangkatauhan. But we need to appreciate this and we need to acknowledge this. And we need to come unto Jesus and embrace this promise of the Lord. And let this Jesus, His light, na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan upang humakbang ang ating mga buhay patungo sa ating haharapin na bagong taon. Na sa ating mga buhay ay magliliwanag. Sa anumang gawain natin ay magtatagumpay sapagat merong nagpapaliwanag sa atin, merong nagpapatagumpay sa atin na makapagbibigay ng karangalan sa Kanya. Kung kaya't itong ginawa ni Simeon at gayon din ang kanyang mga winiga, ang dating kay Jose at ni Maria, sila'y namangha. Dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol na kanyang kinalong, na nagpupuri siya sa Diyos. At ang ginawa ni Simeon, binasbasan. Sino? Hindi lamang po ang sanggol, kundi maging si Maria at Jose. At sinabi kay Maria ng Simeon na ito, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kipapahamak o kaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip dahil diyan ang puso mo'y para na rin tinaratan ng isang balaraw. Alam ninyo, hindi ko na-research yung kabuang profile ni Simeon. Pero sa kanyang katangian, sa kanyang estado bilang isang simpleng tao. Pero sa kanyang mga revelasyon ay taglay niya ang pagkapropeta ng Diyos. At siya naman nangyari. Na mismong sariling kababayan ni Jesus hindi siya tinanggap. Naranasan niya ang makapagbibigay ng pait sa puso ng kanyang mga magulang. At gayon din sa sangkatauhan. Pero siya ang magliligtas sa marami. Hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo. Sapagkat ang papel ng sanggol na si Jesus laan ang kanyang buhay para sa katubusan at kaliligtas ng lahat ng tao. Kaya nga dapat natin pinupuri siya, pinapasalamatan. Pambihira ang kanyang naging buhay. Pambihira ang kanyang pag-ibig at pag-aalay ng buhay. And how about us? Hanggang saan natin iaalay ang buhay natin? Katulad ba ni Simeon na yamang nakita na niya, ang sanggol ay pwede mo nang kunin, Panginoon, ang iyong alipin. Tayo kaya? Masabi din natin sa harapan ng Diyos na kunin mo anak ko, Lord. O dili kaya ay, Lord,
yun muna ang kunin mo. Yun muna, oh. Wag muna ako. Gusto ko muna mag-enjoy sa buhay na ito. Marami pa akong gagawin. And a time is of the essence, my dear friends in the Lord, that every opportunity that we ought to face from now on, a time for us to reckon with, a time for us to prepare ourselves to become good stewards of all of this. Habang tayo ay bata pa, katulad ko, ilang taon na ba ako? Habang meron pa tayong lakas, habang meron pang pagkakataon, ay sunggaban natin ang mga ito na gawin ang lahat. Para sa kung gano'n ay dumating man yung panahon na kung saan ibigay natin pinaka-the best, maaari natin sabihin, Lord, kunin mo na ako. Ang sasabihin naman ni Lord ay, hoy, huwag muna. Marami ka pang gagawin. Ito muna ang kukunin ko. Ito muna ang kunin ko, wala na maasahan dyan. Pero ikaw, saka na lang. Marami ka pang gagawin. Ay magpakatao ka, magpakadiyos ka. At gawin mo ang lahat para maparalan ng Panginoon. Sa kabilang dako, mga kapatid sa Diyos, meron naman isang propetang babae na naroon din sa templo. Nang kanyang pangalan ay si Ana, na si Anang ito ay anak ni Penuel, na mula sa lipi na Aser. At siya ay napakatanda na. Napakatanda na siya. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayong 84 na taon na siya. 84 years old na siya. Ano naman meron sa Ana na ito? Ito naman ang huhugutan natin ng inspiration. Lagi siya sa templo. Pangalawa, araw-gabi sumasamba siya sa Diyos. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pag-aayuno, pangatlo. At ang pang-apat, sa pamamagitan ng pananalangin. At gayon din na kung saan lumalapit siya ng oras din na iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Taglay ni Ana, mga kapatid sa Diyos. Ang taglay din ni Simeon. Pinalalahanan tayo lagi. Kumusta ang ating pakikibahagi sa iglesia kabilang tayo sa templo ng Diyos? Meron ba tayong sapat at regular na panahon upang dumalo sa mga gawain ng ating church? Yan po isang tanong. O dili kaya'y napakaraming kadahilanan kung bakit hindi natin magawa ang mga ito? At nagagawa lamang sa panahon ng KBL, sa panahon ng kapanganakan, sa panahon ng binyag, o sa panahon ng libing, o dili kayo sa panahon ng araw ng Kapaskuhan, Holy Week. Gaano kadalas, mga kapatid sa Diyos, na pinapahalagahan natin ang buhay pagsamba at gayon din ang ating pakikibahagi sa tinatawag natin the total ministry and mission of the church we belong.
At gayon din na kung saan ipinaparating sa atin dito nga, that even beyond that context of being in the temple of the Lord Jesus Christ, we can indeed even more and more nagagawin natin na tayo po'y lumalapit sa Diyos katulad ni Ana, araw-gabi sumasamba sa Diyos. Because theologically, kung meron tayong pagsamba linggo, hindi ibig sabihin na wala ng pagsamba pagkatapos ng linggo. From Monday to Saturday, patuloy ang pagsamba natin sa Panginoon. Dahil tayo pong extensyon ng templo ng Diyos, tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ang ating mga puso. Because the Holy Spirit is being with us, we can praise and worship the Lord daily. Because we are connected with Him. We are connected through Him. We are connected in Him. And we are connected for Him. Makapag-aayuno din tayo. At kumusta rin ang buhay pananalangin natin? Are we enjoying a life na tayo po ay ipinapanalangin ng iba? Yes, we can enjoy that. But how about us? Our scheduled moment of praying to the Lord. How often we utter words of prayer to the Lord Jesus Christ. Si Ana, araw-gabi sumasamba sa Diyos, nag-aayuno at nananalangin. Perhaps we can do it also. Pag-aayuno, not for the intention of being a sexy, of being a macho. Yes, kundi part of our stewardship life. At gayon din ang malalim at malawak na pakahulugan niya. Every time that we spare a blessing and time, yes, for the greater furtherance of the gospel, as we reach people in helping them, extending our blessing sa mga nangangailangan, nag-aayuno tayo. Sa halip na para sa atin lahat yun, nagbabahagi tayo. And that's a part of our pag-aayuno sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Diyos, itong si Ana, ang buhay niya na mananalangin sa Panginoon, na punong-puno rin ng pagpapasalamat sa Panginoon. At gayon din na isinasaysay ang kabutihan at ginawa ng Diyos na pagpapalaya. Ngayon, nung may sagawa na ng mag-asawang si Maria at Jose, lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. And praise the Lord, hallelujah. Makikita natin ang bunga ng pagmamahal, ng magmalasakit, paglilingkod, pagpapalaki, pag-aruga ng mag-asawang ito kay Jesus. Kung kaya't ang bata na si Jesus lumaking malakas. Yes, lumaking malakas. Marunong. At gayon din, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
Di ba yan din po ang nais natin na mga magulang sa ating mga anak? Kung tayo man ay mga lolo-lola, meron tayong mga apo-apostolic ministry. Nais natin ang ating mga apo, mga anak ay maging lumaki sila na malakas, na sila'y maging marunong, na sila'y kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, at sila'y pinagpapala ng Diyos, at sila ay maging pagpapala din sa iba. Di ho ba? And then we praise and worship the Lord, thanking the Lord. Lord, salamat po sa gabay mo, sa pagpapagal mo. Nagbunga rin ang ating pagpapalaki sa ating mga anak. Di ho ba, mga kapatid sa Panginoon? Alam niyo, nung binabasa ko ito, matindi pala ang ipinaparating dito sa atin. Ay, hallelujah at praise the Lord. And may the Lord be with us always. And let us follow the living legacy of life and service being rendered by Simeon and Anna. And of course, importantly, ito mag-asawang si Jose at si Maria. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na si Kristo. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon po ay ating pong gawin ang ating mga pagkakaloob sa pagkakataon na ito, sapagkat ang pagsamba sa Panginoon ay bahagi po ang pagkakaloob. At sa ating pagkakaloob na yan, ay lagi po natin isipin na kung saan ay kabahagi po tayo sa iglesia ng Panginoon. Meron tayong iglesia lokal na kung saan ay kabilang po tayo. Kaya lahat na malilikom po natin, pagkakaloob po natin ay yan ho ay itatalaga natin sa Panginoon. Bigyan natin doon sa church na kung saan tayo po'y kaanib, nang makatutulong sa gawain ng church at gayon din na matugunan din ang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwinan. At gayon din ang mga ayuda para sa mga manggagawa ng Panginoong Diyos. Ay tayo po ay mayroong galak na nagkakaloob, naghahandog sa Panginoon. Praise the Lord at hallelujah, tumimo. At nagkalmante ang ulan ngayon. Wala nang ulan ngayon pero makulimlim. Kung iyo pong nalikom na, itaas po ninyo ang mga kaloob na yan at manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay, salamat po sa mga blessing na tatanggap namin mula sa inyo. Bilang kapahayagan ng aming pagmamahal at pagigisa sa inyong katawan sa iglesia na kung saan kami po ay kabahagi, narito po ang aming mga handog. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, maging karapat-dapat. Makatulong, Panginoon, sa buhay, ministeryo at paglilingkod ng iglesyang kinabibilangan namin. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isang nagkakaloob sa kanilang mga kabuhayan, sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Patuloy din, Panginoon, na pagpalain mo ang church sa kabuuan. Gayon din, Panginoong Diyos, sa mga church workers, ang mga laikong tagapanguna at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga kaanib, Panginoon, sa kanilang mga pamilyang kinabibilangan. At gayon din, Panginoong Diyos, sa mga hanap buhay, pagpalain niyo lahat, Panginoon. And more opportunities, O Lord Jesus Christ, to propagate the gospel here, there, and elsewhere. In the mighty name of Jesus Christ, ito pong aming tinatalagang kaloob sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, tayo po'y dumako sa pagkakataon na kung saan awitin po natin ang give of your best to the Master. If you have with you your hymnals or hymnaryo, o maaari yung Google sa inyong gamit na cellphone o laptop,
At pwede kayong makibahagi sa pag-awit sa English man, sa Ilocano man, o gayon man sa Tagalog. At gayon din sa pag-awit natin ito ay magkaroon tayo ng pagninilay-nilay sa banal na harapan ng Panginoon. By examining also ourselves, our relationship with Jesus. Tunay nga ba na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas natin? Tunay nga ba na siya ang Pasko ng ating puso, ng ating buhay, ng ating pamilya? At ano ba ang mga manifestasyon niyan sa ating mga buhay? Ay lumapit tayo sa Kanya na nagpapasalamat, nagtatalaga muli sa Kanya, nire-renew natin ang ating relationship sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. At naman ang mga dinadala natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, humahanap tayo ng pag-asa, humahanap tayo ng kalutasan sa mga problema na atin pong nararanasan sa araw-araw. At gayon din, na kung saan ay nais natin na tulungan tayo ng Diyos na palakasin sa ating mga pinagdadaanan. Kasama na diyan ng karamdaman na nais natin pagalingin ng ating Panginoong Diyos. Ano man ang ating mga nais na ilapit sa Kanya, ito ang panahon na kung saan ay ialay po natin sa Panginoon. Di ho ba mga ka-ride-on sa Panginoon? Give of your best to the Master. Yes, yan po ay napakahalagang awit po. Kaya umawit po tayo sa banal na presence ng Panginoon. Sa Panginoon ialay, lakas mong tinataglay, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Si Kristo ang pamarisan, malakas at matapang. Siyang laging paglaanan ng buong kalakasan. Sa Panginoong ialay, lakas mong tinataglay, may bihis na kaligtasan, tagumpay sa digmaan. Mga kapatid sa Diyos, ano man ang ating mga pinagdadaanan sa oras na ito, lumapit tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga puso, damdamin, isipan at buhay, at maniwala tayo sa banal na presensya ng Panginoon at meron siyang magagawa sa ating mga buhay. Ang puso mo ay ihain, Paginoo'y ibigin, paglingkuran siyang unahin, bawat nasa'y banalin. Maghandog ka't nang tumanggap sa Diyos ng awat habang, paglingkuran siyang masikap, alay ay buong lakas. Sa Panginoong ialay, lakas mong tinataglay, may bihis na kaligtasan, tagumpay sa digmaan. Lahat mo ay ialay kay Kristo na nagmahal, nang sa laboy mahugasan, walhati tinalikdan. Ang buhay niya'y ibinigay, nang maligtas ka lamang. Sundin mo siya't papurihan,
ng buong kalakasan. Sa Panginoong ialay, lakas mong tinataglay. May bihis na kaligtasan, tagumpay sa digmaan. Tayo po ay dumako sa pananalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Muli mo kaming hinamon, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming pananambahan, Panginoong Diyos, sa inyo. Muli mo kaming pinalalahanan, Panginoong Diyos, sa mga mensaheng hatid mo sa amin. Salamat po ng marami, Panginoong Diyos, na hindi mo kami kinakalimutan, hindi mo kami iniiwan ni pinababayan man sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Lagi-lagi, O Diyos, na inyong ipinararamdam, ipinararanas, Panginoon, ang iyong kabutihan. Gayon din ang iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa lahat. O ang iyong banal na katapatan, Panginoong Diyos, gayon na lamang. Gayon din po ang iyong pagliligtas, pamamatnugot sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Narito ang bawat isa, Panginoon, na mayroong ipinagpapasalamat sa inyo, O Diyos, ano man ang kadahilanan ng pagpapasalamat na iyan. Lord Jesus, tanggapin mo ang kanilang mataus-pusong pagpapasalamat sa inyo. Sapagkat sila'y pinagpala mo, iningatan mo, niligtas, natugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa mga total recoveries sa COVID-19, Panginoong Diyos, as of today, ayon sa Department of Health sa Pilipinas, na umabot po ng 431,055 at sa buong mundo na total recoveries, Panginoong Diyos, kasamang Pilipinas, ayon sa Johns Hopkins University, na umabot na po ng 56 million. Yes, 893,069. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa inyong pagkilos, sa inyong mga kagilagilalas na kapangyarihan at pagpapagaling sa kanila, Panginoon. Salamat po sa inyong mga kinasangkapan, Panginoong Diyos, na mga pag-aamutan, mga quarantine facilities, at gayon din ang mga medical frontliners, essential frontliners, ganyan, Panginoong Diyos, sa mga spiritual frontliners na nanalangin araw-araw. Salamat po sa bawat medisina, sa aruga nila, Panginoong Diyos, at gayon din sa bawat panalangin. Lord Jesus, dalangin po namin na tuloy-tuloy na ang kanilang mga paggaling at hindi naman umbalik ang virus na ito, Panginoon. Kundi magpatuloy na sila na malaya na sa COVID-19 at pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pananampalatay at spiritual na buhay at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, ang mga pamilyang kinabibilangan nila. Napakarami, O Diyos, na dapat namin pasalamatan sa inyo. Alam mo lahat yan, Panginoon. Lalo tigit na ikaw na siyang Mesias namin, Panginoon, tagapagligtas namin. Salamat po sa selebrasyon ng Pasko. Salamat po sa mensahe ng Pasko. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga kinasangkapan niyo ng mga churches, mga manggagawa, Panginoon, mga laiko at mga kaanib, Panginoong Diyos, anumang denominasyon, Panginoon. Tunay nga naman na ginampanan ang kanilang mga ministeryo sa pamahayag, pagpapalakas sa panahon na ito ng Adbyento at Kapaskuhan, Panginoon. Thank you very much, Panginoon, at may you continue to bless and uplift your universal church from the local to the mission at gayon din sa panggawa nito, Panginoong Diyos.
At marami pa kami magagawa, Panginoon Diyos, ng mga kagilagilalas sa patuloy na pagsisiwalat ng katotohanan na magpapalaya. Sa patuloy na pamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, Panginoong Diyos, gamitin mo kami lagi. Panginoon, ang mga anak mo, O Diyos, na lumalapit sa inyo, na humihingi po ng kalutasan sa bawat problemang kanilang pinagdadaanan. Tulungan mo sila, Panginoon, na mag-isip. Tulungan mo sila, Panginoon, na mapanatag. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na masolusyonan ang kanilang mga problema, Panginoon. Lord Jesus Christ, sila na dumadaan sa mga karamdaman, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, nang sila po ay makararanas, Panginoon, ng kagalingan at kalakasan kailangan nila, Panginoon. At umasa kami, Panginoong Diyos, na papabuti ang kanilang mga kalagayan, Panginoong Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang total cases ng COVID-19 sa Pilipinas. Nawabutan po ng 469,005, Panginoong Diyos, at gayon din sa buong mundo na ang total cases kasamang Pilipinas. Umabot na po, Panginoong Diyos, ng 80,674,619. Panginoong Diyos, nakikiusap po kami sa inyo na kung saan ay katagpuan niyo po ng personal lahat po ng mga ito. At kasangkapanin, Panginoong Diyos, na mabisa ang lahat po ng mga paggamutan, mga quarantine facilities, gayon din mga medical frontliners. Mga gamot, Panginoon, na ginagamit, mga facilities, Panginoong Diyos, at gayon din ang aming mga panalangin, Panginoon. Lord Jesus Christ, we declare a healing upon healing, blessing upon blessing, recovery upon recovery for all of these total cases ng COVID-19, Panginoon, for them to be totally healed and protected and recovered, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila na mapalakas at gayon din, Panginoon, na sila po, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng good health and wellness, Panginoon, with your blessing na pangailangan ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, patuloy po namin pinapanalangin mga kapatid namin na kung saan ay dumadaan din sa karamdaman katulad po ng kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, for healing sa kanyang sitwasyon, Panginoon, upang siya makalaya, Panginoong Diyos, sa kanyang cancer na pinagdadaanan. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang kanyang buhay nang siya makarecovered fully at gumaling, Panginoong Diyos, makalagad siya. At gayon din, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kanyang mga tinatanggap na mga ayuda ng pagpapagaling, Panginoon, sa pamagitan ng mga doktor na tumatalima sa kanya. Mga medicines, Panginoon, mga panalangin, Panginoong Diyos, palakasin mo ang kanyang loob, pananampalataya. At tulungan din na matugunan kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Gayon din ang kapatid na Vinter de O'Connor, Panginoong Diyos. Nangabukay Bataan, tulungan mo, Panginoon, kapatid na ito na kung saan ay maibsan siya at patuloy na makaranas, Panginoong Diyos, ng kagalingang nagmumula sa inyo, Panginoong Diyos, at marapatin niyo na yan po ay kanyang maranasan with your blessing sa buong pamilya, Panginoong Diyos, ng O'Connor family. Gayon din kapatid na Rogeline Liaban, Panginoong Diyos, na dumadaan din sa kanyang karamdaman na breast cancer. Tulungan mo, Panginoong Diyos, in the mighty name of Jesus Christ, we pray for complete healing and recovery, good health and wellness para po sa kapatid na ito, Panginoong Diyos, with your blessing sa kanilang pangailangan sa araw-araw. Panginoon, dulutan mo rin, Panginoong Diyos, ng kagalakan ng kapatid na Lali Sibedo ng Project 7 Quezon City, na patuloy po ang kanyang therapy, Panginoong Diyos, nang sa gayon ay maranasan niyang complete healing and recovery at siya po'y makalakad na maayos na makapagpatuloy sa kanyang teaching ministry bilang isang guro, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon, with your blessing to the whole family. Ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Panginoong Diyos, pagpalain mo lagi ang kanyang kalusugan. At ipalanas mo, Panginoong Diyos, sa kanya ng kagalingan at kalakasan, Panginoon, with your blessing para sa kanyang pamilya. At ganyan, Panginoong Diyos, sa kapatid Lioli Caco ng Valenzuela City, Metro Manila, for healing and recovery, good health and wellness. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang Caco family. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Patricia Astibi, Panginoon, na meron din pong pinagdadaanan na cancer. In the mighty name of Jesus Christ, inyo pong ikintal sa kanyang puso at isipan, Panginoon, na mayroong pag-asa, na mayroon kayong magagawa, Panginoon Diyos, sa kanyang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Pagalipin niyo po, Panginoong Diyos, ang kapatid na ito, palayain mo muna sa cancer na ito, at pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng Astibi, Panginoong Diyos, matugunan kanilang mga pangailangan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Andrea dyan sa United States of America, kapatid na Banji Magtoto, Panginoong Diyos, na kung saan ay naka-schedule po sa January 14, 2021 para po sa kanyang dadaan, Panginoong Diyos, na mitral valve balloon valvotomy.
Panginoong Diyos, pagpalain niyo ang kapatid na ito ng mapasaayos ang kanyang kalusugan at mapabuti ang kanyang kalakasan, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, ay makararanas siya ng kagalingan at kalakasan mula sa inyo, Panginoon, at pagpalain mo ang pagamutan, Frontliners Medical, Panginoong Diyos, nakakasangkapan ninyo, O Diyos, at pagpalain din ang kanilang pangailangan sa araw-araw mong pamilya, Panginoon. Yes, ang kapatid na Len Sinches Mercado, Panginoong Diyos, na dumadaan din sa stage 4 cancer, Panginoon, tulungan mo ang kapatid na ito, Panginoon Diyos, nang maibsan siya, mapalakas, mapagaling ng tuluyan, Panginoon, at pagpalain mo rin kanyang buong pamilya na matugunan din ang kanilang pangailangan sa araw-araw, at gayon ng kapatid na Bernarda Paynor, Panginoong Diyos, na nagkatubig ang kanyang baga, Panginoong Diyos, na kung saan ang kapatid na ito, di po siya mawala ng pag-asa, kundi bagkos mapalakas at lalong tumibay ang kanyang pananampalataya, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoong Diyos, tugunin po ninyo ang nararapat karampatan na katugunan sa kanyang pagsamo, na siya ay gumaling, Panginoong Diyos, at malis po ang sobrang tubig sa kanyang baga. Pagpalain niyo ang buong pamilya ng Paynor, Panginoong Diyos. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng Nunan, Panginoong Diyos, sa aming pakikisa, sa aming panalangin. Yes, sila po'y mula dyan sa bandang Sitob Balanga, Bataan, Panginoong Diyos, na kung saan ang kanilang binamahal sa buhay, Remigio Nunan, Panginoong Diyos, ay matagal na po dyan sa Home Care Center sa Quezon City, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, pagpalain niyo ang buong pamilya ng Nunan nang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoong Diyos, at gayon din na patuloy po na inyo pang pagpalain ng kapatid na Remigio Nunan sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya nang siya po ay mapagaling, mapalakas, Panginoong Diyos, pinakamabuti ayon sa kanyang kalooban para po sa kanya. Yan po ay dalangin namin, pagpalain niyo po ang Home Care Center na siyang umaaruga sa kanya, at gayon din sa mga medical frontliners, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Jerry Roberts ng West Virginia, United States of America, patuloy pagpalain po ang kalusugan niya at ang kanyang tuloy-tuloy na kagalingan, Panginoong Diyos, with your blessing to the whole family. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso, Panginoon ng Quezon Isabela, pagpalain niyo rin ang kapatid na ito ng mapabuti na tuloy-tuloy ang kanyang kalusugan. Pagpalain niyo rin ang kanyang pamilya, Panginoon, sa lahat po ng kanyang pangailangan sa araw-araw. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist San Luis, Pampanga, for fast recovery. At gayon din, Panginoong Diyos, healing upon healing for Isa left eye, Panginoong Diyos, na meron pong diabetic retinopathy, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya nang siya mapagaling at maging maayos ang kanyang paningin, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at gayon din ang kanyang minister at leadership na ginagampanan. Panginoong Diyos, sinalapit din pa, Panginoon, ang kapatid na Lily Borombio na Nagilian Isabela, Panginoong Diyos, for healing, good health and wellness and blessing for the family, Panginoon, marapatin niyo. Ang kapatid na Lore Bibat, Panginoong Diyos, ng Cebu, Visayas, gayon din po, Panginoon, para po sa kalubusan ng kagalingan at fast recovery, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya at gayon din ang kanyang pamilya. Huwaming amatang, Panginoon, gayon din ang kapatid na Ligaya Alvarez, Panginoong Diyos, na meron siyang sakit na diabetes, Panginoon, at high blood. Yes, gayon din ang kapatid na Francisco Mariano, sila po'y mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang dalawang kapatid na ito. Yes, Alvarez family, Mariano family, Panginoon Diyos, sigit sa lahat ng kagalingan ng kapatid na Ligaya at kapatid na Francisco, marapatin niyo, Panginoong Diyos. Gayon din po, Panginoon Diyos, sa mga taga Mindanao na meron din pong karamdaman, Panginoon Gertrudis Amores, Lord, na dumaranas din, Panginoon, ng diabetes at meron ding failure sa kanyang kidney. Ang kapatid na Villamor Alamin, Panginoon, at diabetic din. Telma Villarreal, diabetic din, Panginoong Diyos. At ang kapatid na Ney Eugenio na dumaranas din po ng anemic na kalagayan, mababa hemoglobin. Jody Grace Mandig, Panginoong Diyos, na meron siyang karamdaman na lupus. Luisita Requinton, na mayroong problema sa kanyang spinal cord. Rosalie Egmar, Panginoong Diyos, para po sa kanyang kalagayan, physical, emotional, at gayon din for spiritual strength, Panginoong Diyos. Sa mga kapatid na ito na iba't iba po ang kanilang kalagayan, Panginoon, we pray, O Lord Jesus Christ, for your direct intervention, interference sa kanilang mga buhay, Panginoon, at matugunan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangailangan, kagalingan at kalakasan, kailangan po nila, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, na mapasaayos ang kanilang kalusugan at matugunan din ang pangailangan ng buong pamilya ng Luod, ng pamilya ng Alamin, pamilya ng Villarreal, Eugenio family, Bandig family, Requinton family, Egmar family, Panginoong Diyos, at gayon din po
ang kapatid na Rosalinda Hener de la Peña ng Silang Cavite, gayon din ang kanyang husband, Panginoon, tulungan niyo ang dalawang senior citizen na ito na mag-asawa. Maibsan sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pinagdadaanan sa mga nananakit sa kanilang mga katawan, Panginoon, nang sila ay mapagaling, mapalakas, Panginoong Diyos, at alalay mo sila sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na, at pagpalain din ang kanilang pamilya, kinabibilangan, Panginoong Diyos. Yes, gayon din po, Panginoon, ang kapatid na Rupo de la Peña ng San Jacinto, Pangasinan, at ang kanyang asawa na nandun sa Canada, Panginoon. Mercy de la Peña, Panginoon Diyos, pagpalain niyo ang mag-asawang ito na maging sa panahon ng Pasko sila po ay hindi magkasama sa isang tahanan sabagat ang isa nagtatrabaho sa Canada at ang asawang lalaki, Rupo de la Peña, meron pong karamdaman din. Palakasin niyo at pagkalooban ng kagalingan, Panginoong Diyos, kasapatan ng iyong biyaya para po sa buong pamilyang ito. Ang kapatid na Ernestina Cabico, Panginoong Diyos, ng Lusok, Bungabong, Nueva Ecija, nang tuloy-tuloy, Panginoong Diyos, ang kagalingan ng kanyang kidney, Panginoong Diyos, and we declare that, Panginoon, na pagalingin mo siya, pagpalain mo ang kanyang buong pamilya, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Nanay Biring Santos na nasa Bataan General Hospital and Medical Center. Panginoon, abutin niyo ang kapatid na ito, Panginoon Diyos, sa kanyang pinagdadaanan na sakit, Panginoon, at pagpalain mo ang pagamutan. At gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga umaasikaso sa kanyang mga medical frontliners, at gayon din sa mga pagkain, medicine na ginagamit, Panginoon, at gayon din ang mga panalangin namin, Panginoong Diyos, nang mapagaling ng tuluyan ang kapatid na Nanay Biring Santos, Panginoon, in the mighty name of Jesus, with your blessing for the whole family. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Femo Rodrigo ng Malabon City, Metro Manila, na kung saan nakakonfine dyan sa St. Luke Medical Center. Panginoon, dalangin po namin para sa kanyang fast healing and recovery, Panginoong Diyos. At siya po'y makalabas na sa pagamutan, Panginoon, at makapagpatuloy na masigla maayos ang kanyang pangatawan. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang Rodrigo family at gayon din kanilang pangangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Yes, Lord Jesus, we lift up Brother Ruel Luzong Yomol, Panginoon Diyos. Sa kanya patuloy na pinagdadaanan ng dialysis, Panginoon, tulungan mo siya na maibsan na siya mapalakas at mapabuti lagi, Panginoong Diyos, ang kanyang kalusugan. At ang siya ay gumaling, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, na matugon ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na bless the whole family of Yomol. At gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng merong karamdaman, Panginoon. Di man namin kilala sa man sila naroon ng mga pagamutan na klinika, Panginoong Diyos, pinapanalangin din po namin, Panginoon. Bahagi po sila sa aming ministeryo, O Diyos, pagpalain mo sila at pagalingin, Panginoong Diyos. Lord Jesus, nakikisa po kami sa lahat po ng mga nawala ng mahal sa buhay, Panginoong Diyos, anumang kadahilanan, COVID-19 man, anumang kadahilanan, Panginoon, sila pa'y patuloy mo nag-aliwin, palakasin sa pamagitan ng Holy Spirit, at gayon din na sila po, Panginoong Diyos, sa pagkalooban mo ng matibay na pananampalataya, at gayon din, Panginoon, ang pag-asa na sa kabila ng kamatayan, Panginoong Diyos, ay merong buhay na walang hanggan at merong pagkabuhay na maguli. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos, unto thy hands, kinukumit namin, Panginoon, ang bawat katawan, Espiritu, kaguluhan ng lahat po ng yumao, dahil sa iba't ibang kaparaanan, Panginoong Diyos, dyan sa inyong paghahari, sa inyong kaharian, Panginoong Diyos, at gayon sa inyong pangalaga sa kanilang lahat. O aming Ama at aming Diyos, patuloy po na pagpalain mo ang lahat po ng nasasakupan ng Luzon, ng Visayas, ng Mindanao, at gayon din, Panginoong Diyos, sa kabuuan ng karagatan, kalupaan, sa himpapawid, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mamamayan, at sa lahat po, Panginoong Diyos, ng mga tagapanguna mula sa Presidente hanggang doon sa mga barangay at bawat pamilya, Panginoong Diyos, pagpalain mo lahat, Panginoon, na kami po ay ahonin mo, Panginoong Diyos, sa kahirapan. Palakasin mo ang aming ekonomiya at gayon din ang hanap buhay, lahat magkaroon ng hanap buhay, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, ay ahunin mo lahat po ng mga nalugmok dahil po sa mga nangyari, Panginoong Diyos. Nalindol at gayon din ng mga kalamidad dahil po sa bagyo, Panginoon, ahunin mo na. Pagpalain na sila po ay ma-restore, sila may ma-recover, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, gayon din po pagpalain niyo lahat po ng bansa sa buong mundong ito. Lalo na po, Panginoong Diyos, sa mga OFW namin, Panginoong Diyos, sa mga overseas Filipino workers na nanunungkulan, naglilingkod sa iba't ibang mga bansa. Saman sila naroon, Panginoong Diyos, sa buong mundong ito, Panginoon. Pagpalain mo sila at pangunahin, Panginoon. Pagkalooban lagi na maayos na kalusugan at gayon din lalo po silang magtagumpay sa kanilang mga trabaho at maging maayos po ang kanilang trabaho at gayon din ang kanilang pinagtrabaho, Panginoong Diyos, ay maging maayos din sa kanilang pagtrato sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan, Panginoong Diyos, sa Pilipinas,
Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos. At ganyan din po, Panginoong Diyos, iba't ibang mga klase ng problema sa daigdig na itutulungan mo kami, Panginoon, at masolusyonan lahat po ito. O aming angatan, Panginoon, na po ang aming mga puso sa pagdatal ng panibagong taon 2021, na kami po ay handa, Panginoon, na maglakbay sa panibagong yugto ng aming buhay, Panginoon, na Ikaw ang siyang aming inspiration, na Ikaw ang aming pag-asa, na Ikaw ang aming kalakasan, na Ikaw ang aming kaligtasan, na Ikaw aming Panginoong Diyos ang aming tagumpay, na Ikaw aming Diyos ang siyang aming paghugutan ng lakas at matibay na pananampalataya at paglangong espiritual. Lord Jesus Christ, gawin po ninyo ng paparating na bagong taon na isang manigo at isang matagumpay at isang mabiyaya, Panginoon, mapayapa at maunlad na kalalagayan po ng bawat bansa, ng bawat tao sa buong mundong ito. In the mighty name of Jesus Christ, ibinabalik po namin lahat po ng papuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, ngayon tanggapin natin ang napaka-mabiyayang pagpapala ng Diyos Ama, gayon din ang kanyang patuloy na pag-ibig, pagliligtas sa bawat isa atin sa pamagitan ng Jesucristo, ang patuloy na pakikipisan tanglaw. Paghahari ng kanyang banal na Espiritu sumainyo sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon po ay ating pong batiin ng mga kapatid natin na kung saan magse-celebrate po ang kanilang birthday sa araw na ito. Yes, kapatid na Tita Gloria Kabakungan ng Iglesia Media sa Pilipinas ng Mega Church dyan sa Quezon City, Metro Manila. Kapatid na Diconis Erlin Joaquin Herrera Santos ng Capitol Methodist Church dyan sa bandang City of Balanga, Bataan. Ganyan kapatid na Nisibel Cruz ng San Mateo Isabela, Marilu Kabakungan Nagkanas San Mateo Isabela, at ganyan kapatid na Grace Mamukod yan, nandyan sa bandang Brins Bain ng Queensland ng Australia. Ang kapatid na GM Labor ng San Mateo Isabela, ganyan kapatid na Jepoy Gonzalez ng San Mateo Isabela, ganyan kapatid na Lolit Galvez David ng Florida Blanca, Pampanga, Marilal Tangona ng bandang Binukod, Sinait, Ilocos Sur, pero ang trabaho dyan sa bandang SM City, San Lazaro, Manila City. At ang kapatid na Hernante Eric Tangonan dyan sa bandang Honolulu, Hawaii. Kapatid na Jeremy Sheng Guarizo ng Cainta, Rizal. Binabati natin lahat sila at ganyan pa nga hindi natin natukoy ng mga pangalan saman sila naroon sa Pilipinas. At ganyan sa iba't ibang mga bansa ay binabati po natin sila at pati na yung mga isinilang sa araw na ito. At ganyan din ang wedding anniversary ng mag-asawang Reverend Dr. Jimmy and Mrs. Merla Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church, Bacoor City, Cavite. Pero sila nakatira dyan sa Imus City, Cavite sa kanilang 51st wedding anniversary. Yes, tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, dulutan mo ng kagalakan lahat po ng mga birthday celebrants, Panginoong Diyos, na kung saan ay Ikaw po ang siyang patuloy na sumakanila sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. At nitong kanilang kaarawan sa buhay, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. A time for them to utter words of appreciation, thanksgiving, and rededication ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. And more years na dumating sa kanilang mga buhay na kanilang ise-celebrate, Panginoon, ng wagas, na punong-puno ng iyong kasaganaan, ng iyong pag-iingat at pagliligtas, at gayon din, Panginoong Diyos, na lalo pong maging maayos, masigla ang kanilang pangatawan. At sa kanilang mga nais na gawin, ma-achieve sa buhay na ito ay kanilang ma-realize na Ikaw ang kanilang inspiration at kalakasan at karunungan at kalwalatian, Panginoon. Lord Jesus Christ, gayon din po, lahat po na kung saan ay mga isinilang sa araw na ito, pagpalay mo sila at Panginoon nang sila, katulad ni Jesus na lumaki na malakas ang kanilang pangatawan, na sila'y magkaroon ng karunungan at maging kalugod-lugod sa paningin mo, O Diyos, ang kanilang mga buhay, at sa kanila ay darating ang panahon ng magiging maganda ang kanilang future. Bless ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoon. Lord Jesus Christ, nagigisa po kami sa 51st wedding anniversary ng mag-asawang Reverend Dr. Jimmy
and Miss Merla Sembrano, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kanilang pag-asama ng tuluyan pa na kung saan ay mapatatag, mapalawig at umasa kami, Panginoong Diyos, that more and more wedding anniversaries to come na i-celebrate nila, Panginoon. Ingatan mo sila, pagpalain ang kanilang mga kalusugan at matugunan lagi ang kanilang mga pangailangan at pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, ang bawat bunga ng kanilang pag-asama, Panginoon. Ang kanilang mga anak, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga manugang, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga apo, at gayon din, Panginoon, kanilang ministeryo, leadership na ginagampanan sapagkat sila po ay mga lingkod mo sa isang iglesia, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang panalangin namin para po sa lahat ng birthday and wedding anniversary celebrants. In Jesus' name, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At awitan po natin ang mga kapatid na ito sa kanilang celebration ng kanilang birthday. Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Happy birthday to you, happy wedding anniversary, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Amen sa ating Panginoong Diyos, at palapakan po natin lahat po na nag-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. Ibigay natin po na iksira ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah sa ating Panginoong Diyos. At gayon po may ating pong tunghayan ng mga ilang mga comments na pinarating ng ating mga kapatid na nakibahagi sa ating pananambahan. Yes, ang Radio Ministry ay ina-appreciate, pinapasalamatan ng bawat presence ninyo sa inyong pakikipanambahan sa ating gawain sa araw na ito, at gayon sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, sa pag-follow ninyo sa ating page, at sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride on Ministry. Maraming salamat po, and may the Lord continue to bless you all. At gayon din sa mga iba pa na kung saan ay sila po ay manunood pagkatapos po ng live streaming na ito. Thank you very much. At mula sa ating kapatid na top fan na lay minister Leonora Dato dyan sa bandang Dubai, at puri ng Panginoong Diyos, at shout out with Jan at God bless Dato family, of course, your ministry. Yes, palakpakan po natin sila like dyan. At ang kanyang napakahalagang comment sa pagkakataon na ito ay magandang buhay po, Bishop and Ate Jean. Blessed Sunday worship po. Thank you very much. Again po lahat po sa inyo dyan. At ang kanyang added comment, yes. Magandang umaga din po kay Lola Biyaya. Lola Biyaya, magandang umaga daw sa iyo. Mula kay kapatid na lay minister Leonora Dato, at sa lahat po ng nakikinig sa Ride on Ministry. Thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo dyan, alam mo kapatid na Mr. Leonardo Dato, ay hindi po kami nawawala ng biyaya dito sapagkat laging meron pong biyaya dito. Yes, si Kabiyaya, Lola Biyaya, pero gusto niya na tawagin ko siyang Mami Biyaya. Yes, palapakan naman natin. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, alam mo, natutuwa siya kapag narinig niya na meron bumabati sa kanya. Hallelujah, praise the Lord. At ngayon po na sa ating kapatid na comment mula kay kapatid na Leonora de la Cruz Miriales. Yes, how are you? At kumusta ang iyong buong pamilya? Sila mula dyan sa bandang Bataan, at praise the Lord, at God bless de la Cruz Miriales family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment say Merry Christmas and Happy New Year. God bless Bishop Yutangonan. Thank you very much, and same to you all dyan. Ito muna sa ating kapatid na how are you, my dear Diana Surilio Pronton. Hallelujah at praise the Lord. Yes, shout with Jan sa bandang Malabon North, United Methodist Church, ito Malabon Metro Manila. Shout with Jan at God bless Ponton family. Yes, palapakan po natin sila with Jan. Ang kanyang comment ay God's morning po. Thank you very much at gayon po lahat po sa inyo. Good morning, yes. Mula sa ating kapatid na
Diana Suriliwa, pronto natin comment. God bless us all. Thank you very much. At mula sa ating kapatid na Carmelita Kapuli, kaanib po ng BEPS Methodist Church yan sa bandang BEPS Maribeles Bataan. Shout out dyan. God bless Kapuli family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment say Blessed Sunday Worship, Ride On Ministry. Merry Christmas and prosperous New Year everyone. Thank you very much and same to all dyan. At muna sa ating kapatid yes, how are you my dear Carolina Tolentino Garcia. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at kumusta kayo po dyan sa bandang Cainta Rizal. Pero sila po ay tubong Dinalupe Bataan. Yes, God bless Tolentino Garcia family. Ingatan kayo ng Panginoon. Yes, palapakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment say Merry Christmas po Bishop Palit Pangonan and family. Thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan. Merry Christmas and Happy New Year. At gayon po na sa kapatid na Nitz Beaton. Yes, how are you my dear Nitz dyan sa bandang Kingdom of Bahrain. Shout out with dyan at God bless sa Beaton family. Palakpakan po natin sila dyan. At kanyang comment say Happy blessed Sunday to all Ka-Ride On Ministry. Yes, thank you very much. At gayon din, glory to God. Yes, glory to God. At gayon din added comment from her. Yes, Lord, amen and amen. Yes, amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At mula sa kapatid, yes, how are you my dear Beatrice Ramos, kumusta na po ang kalagayan niyo dyan sa Batang Kabakan na North Cotabato, Mindanao. Shout out with dyan at God bless Ramos family. Please extend to all the members of your family and of course yung pastor niyo dyan sa Maranatha Christian Church at gayon din sa lahat po ng mga membro dyan. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin Ramos family. Ang kanyang comment ay purihin si Yahweh. Yes, we need to praise the Lord always. Yes, mula sa kapatid na Nelda Nunan, kaanib po ng Capital Methodist Church yan sa bandang Sito Balanga, Bataan. How are you my dear kapatid na Nelda? Kumusta na ang buong pamilya niyo? At gayon din ang kapatid na Remio Nunan. Yes, God bless Nunan family at kayo po kayo. Natin ang Panginoong Diyos at din mga kanyang comment. Mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat, mga Ka-Ride On Ministry. Thank you very much at gayon po lahat po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at gayon mula sa ating kapatid yes, sa lahat po ng mga comment pa after this live streaming. Thank you very much and may the Lord continue to bless you at gayon din pakaingatan kayo sa buong linggong ito. Yes, shout out sa lahat po na nakibahagi nitong ating gawain niya. Shout out sa mga Santos family and Tamayo family dyan sa bandang Trinity Methodist Church ng Punturin City, Valenzuela. Yes, Metro Manila. Yes, thank you very much for the extended prayer and blessing mula sa inyo at pagpalain kayo lagi ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang pamilya ng mga Navarro. Yes, Tita Cora Navarro, purihin ng Panginoong Diyos. Salamat at lagi ko nakikita na unang bilog na mukha dyan sa ating monitor at patuloy pagpalain kayo ng Panginoon. Palapakan po natin sila lahat at hallelujah, praise the Lord. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na ito ay kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos at batiin naman natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila na, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, at gayon din na kung saan ay ang ating pambansang pabati. Taas natin ang ating kanang kamay, tingnan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan at ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso sa kaliwa. Tayo mo ko sandali, tingnan naman natin sila eye to eye, face to face na mayroon pong kasamang napakatamis at napakasarap na mga mangitin natin. Yes, kapahayagan ng ating pagmamahal at pagbati sa bawat isa at pagrespeto. Palakpakan natin ang bawat isa sa atin at hallelujah, praise the Lord. At gayon dinitsi naman natin ang bawat isa atin at hallelujah, praise the Lord sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At purihin natin Panginoon ng Ride On Ministry. Patuloy po na sinasabi sa atin na God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. Be kind to others always. Yes, glory to God always and forever at amen sa ating Panginoong Diyos. And may we continue to observe and follow such health protocols as being implemented by Interagency Task Force ng ating pamahalaan sa Pilipinas. At sa inyo na sa ibang mga bansa ay meron din kayong mga health protocols na sinusunod at inyo pong sundin yan para po sa ating kaligtasan sapagkat health is wealth at gayon din prevention is better than cure. At sana po mga kapatid sa Panginoong Diyos ay sa ating pong pagharap sa panibagong taon ay lahat tayo ay malusog ang ating mga pangatawan. Kaya nga ho ay Merry Christmas sa bawat isa sa atin at gayon din at
happy and fruitful at peaceful and productive New Year sa bawat isa sa atin. At gabayan tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi at ang Riden Ministry Episode 307 ay pansamantalang nagpapaalam po sa atin sa mga sandaling ito, pero tayo po magkita-kita muli sa araw-araw, mula Lunes hanggang Sabado ay alas 9 po ng umaga po ang ating gawain, 28 to 30. Alas 9 po ng umaga ang ating Intercessory Prayer Ministry at gayon din sa 31 ay inarapat na magkaroon ng New Year's Eve renewal and Holy Communion Divine Worship Service alas 10 po ng gabi. At purihin po natin ang Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito at enough for us to be prepared for the forthcoming of a New Year 2021 sa ating kalagitnaan sa bansang Pilipinas at gayon din po sa lahat ng bansa. And of course, extend also my regards and blessing and prayer to every family na bahagi kayo at purihin ng Panginoon Diyos ang ating kasiyahan na ipanalangin kayo na maipaabot ang pagmamahal, ang pag-asa mula sa Diyos at gayon din ay huwag po tayo mawala ng pag-asa. May awang Diyos, merong grasya ang Diyos. Darating din ang maagang panahon na kung saan ay lilisan ng tuluyan ng COVID-19 na yan. Kaya manangan tayo at manalangin tayo, magpanalanginan sa ating Panginoong Diyos. At yan ay naisin ng ating Panginoon. Kaya nga ho, 6 na minuto ang nalalabi bago mag-alas 12 ng katanghaliang tapat. Yes, ibinabalik na po natin ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos at babay po sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise the Lord.